Kung nais nyo pong magpagawa sa akin ng personal sa inyong mga motor mga kalaki, pwede nyo po akong puntahan sa Lucky Child Motorworks. Ang lokasyon po ng shop ko ay nasa isla ng Santo Niño, Calbayog. Tunguhin nyo lang po yung Barangay Hall ng Basud at matatagpuan nyo po yung munting shop ko sa tabi nito. Salamat! Good morning mga kalaki, dito na naman tayo. Yung project natin ngayon sa umagang ito ay Suzuki SkyDrive. Suzuki SkyDrive 125 po ata ito. Fuel injected na po siya, latest version. Yung nangyari po dito mga kalaki, nabulok po yung chassis nya. Ito po. So bulok na po siya, kaya nilagyan po natin ng kahoy sa ilalim para po bumirmi po siyang nakaangat. Kasi pag kinuha po natin yung kahoy na to, lulubog po ito. Tsaka yung ito naman, yung bandang liig ng yung knuckle, didikit po dito sa bandang upuan. Halos ganyan po yung distansya niya pag binatawan natin, kasi nga po gawa na bali na po dito. Natanggal na po natin yung nilagay nilang round bar. Ito po, may nilagay po sila ditong round bar pang alalay po sa chassis na nabali. So ganun pa rin po, halos wala pong nagawa yung round bar para pigilan po yung pagbend ng chassis nya. So yung gagawin po natin ngayon dito, lilinisan po natin ito. Lilinisan natin lahat itong mga bulok. Kukunin natin yung mga bulok ito, kung hanggang saan po yung bulok, lilinisan po natin. Kukunin natin yung mga bulok, tsaka papalitan na po natin ng bagong tubo. Yung tubo po na gagamitin natin ay ito po. Bumili po tayo sa city, sa Calbayog. Bumili po tayo ng galvanized pipe na po yung ginamit natin dito para di po prone sa kalawang. Yung tubo po na ito ay dito schedule 20, wala pong available ng schedule 40. Ubusan daw po lagi ng stock ng schedule 40, kaya napilitan na po tayo bumili ng schedule 20. Gawa nga po na nakarush ito, kasi po estudyante yung may-ari nito. Sasakyan niya po service pagpasok sa school. Okay, so di na po natin papatagalin pa mga kalaki. Simulan na po natin gawa ng brace po yung ano niya, itong tawag dito, telescopic, buong manibela assembly na. Lagyan po natin ang brace para pag naputol na po natin yung chassis niya, hindi po siya magbabago ng anggulo, para di po siya mag-dislocate, para di po tayo mahirapan mamaya pag maikabit na natin yung chassis niya. Okay. yung pangunahan mga kalaki. So ngayon po lilinisan na po natin siya.
gamit yung lagaring bakal, mano-mano lang po. Dito po yung tatanggalin natin una. Take note lang po mga kalaki, pag nagkakating po tayo ng chassis na nakahang ng ganyan, huwag po tayo gagamit ng grinder o ng anumang power tools na pang-cutting, kasi po napakadelikado. Mas maigi pong lagarin na lang po para maging safety naman po yung trabaho natin. Kasi minsan na po akong balian ng desk, napakadelikado po. Umiipit po kasi yung desk sa tubo na malapit na maputol. Yung ganyan po, yung desk na yan, cutting desk, pag naipit po ng tubo yan, ay diretso po agad basag yan. Naikot po yan ng napakabilis. Delikado po, baka tumalsik sa mukha po natin o sa ibang parte ng katawan, kaya ingat po tayo. Tara! Okay mga kalaki, tanggal na natin yung nabulok na chassis. Sobrang bulok na po talaga niya, manipis na. Ito po yung area ng pinagtanggalan natin ng chassis na nabulok. Ito na nga po, nakikita po natin yung mga parte ng chassis niya, puro kalawang. Ito po yung natanggal na bulok na chassis, puno na po ng brace, bugbog na po sa brace, puro na po butas sa ilalim. Okay, ito po, may mga butas na talaga siya, kitang kita po kahit sa labas, puro butas na siya, bugbog na siya ng mga brace. Ang talim na po ng pinagputulan natin, gawa na manipis na po yung tubo na nabulok. So kita naman po natin, puro na siya kalawang. Yan po, hanggang dito po, parang patungo na rin po sa pagkabulok. Ito po yung pinagkabitan ng round bar kanina, lilinisan po natin yan dyan maya, saka doon na rin po sa kabila, lilinisan po natin yan para wala pong sagabal mamaya pag i-restore na natin yung ginawa nating chassis. Okay, tara. Ayaw. Ay nako, ano ba yan? Nakalimutin talaga. Di ba pala nakabit yung ground?
mga kalaki. Natapos na po natin siyang lagyan ng tubo sa gitna, yung pundasyon niya po ng chassis, yung pagkakabitan yan po yan ng nakabend na tubo. So ngayon po gagawa tayo ng tubo na nakabend dito. Ito lang po yung susundan natin, ilang degree to. Ito yung susundan natin kung gaano siya ka bend. Yung gagawin po natin, ito po i-bend din natin to. Gagayahin natin yung bend nito para po maikabit natin doon ng maayos. Tsaka po dito may ganun po natin siya, may bend po natin siya ng ganun. Masunod po natin yung original na sukat niya po. Okay, simulan na po natin. Okay, ito na mga kalaki, hambing na nga natin. Okay, kulang pa siya konti. So susubukan pa natin habulin yung bend ng original mga kalaki. Tara. Sa wakas, nakuha rin natin mga kalaki. Okay, tara. Hinangin na po natin. Okay, yan na yung finish product ng pagbend natin mga kalaki. Okay, kunting adjust na lang po niya, kunting cutting, sukat na po yan. Okay na siya, gabit na lang po. Okay, tara. So ito na nga mga kalaki, naikabit na natin siya, pero tinaking pa lang natin yan, nakataking. Hindi pa po yan naka full weld. Kahit po yung pundasyon sa gitna, yung naka horizontal, naka aspat pa lang po yan, wala pa pong full weld yan. So ito na po yung binend natin na tubo kanina. Yan na po yun, yang puti na yan, yan po yun. Okay, kunting twist na lang po mga kalaki, matatapos na natin siya. Okay mga kalaki, natapos na po natin siyang i-full weld lahat. Natanggalan na rin po natin siya ng mga brace para masubukan po natin kung talagang may kapit na po or matibay na po yung pagkakagawa natin. Medyo malatag naman na po siya. Next po ay ibabalik na po natin yung round bar kasi wala na po tayong available na tubo na 1/2. So ibabalik na lang po natin yung round bar na yan. Ayusin na lang po natin yung paghihina at saka yung sa kabila po. Okay, ikabit na po natin. Tara.
mga kalaki. Ito po yung itsura ng original na chassis niya. Yung tinanggal natin na may mga bulok-bulok na parte. Ito po yun. Puno po ng brace. Bugbog na po sa welding. Kaya lumutong po yung tubo niya. Pinalawang. Yun po yung sanhin ng pagnipis niya. So, ito rin po yung gawa natin. Okay. Naka 4-wheel na po yan. Yan po yung pinend natin na tubo. Yan na po yun. Okay. Okay. Ready na po siya. Ikabit na po natin yung mga tinanggal nating kable. Ibalik na po natin mga kalaki. Tara. Okay. Tapos na po natin buuhin yung mga parts niya sa labas mga kalaki. Nakabit na po natin yung mga fairings niya. Ito po yung gawa natin mga kalaki. So tamang tama lang po yung tindig niya. Pag na-side stand na po natin yan, saktong sakto rin lang po yung tayo niya. Yan na po yun. Okay, check po natin yung mga covers. Okay, lapat na lapat siya mga kalaki. Ayos. Okay, saktong sakto yung pagkakagawa natin ng chassis. Walang labis, walang kulang. Swak na swak yung pagkabit ng covers. Parang original rin lang. Ayos. So, ititesting na po natin to maya maya mga kalaki. Patatakbuhin na po natin. Okay, salamat po sa panonood. Paki-like, share and subscribe na lang po sa channel ko. Ingat po.